Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung anong team ang hari pagdating sa All Filipino Cup o Philippine Cup format. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mundo ng sports. Dito nga sa PBA ay may tinatawag tayo na All Filipino Cup o Philippine Cup. Ibig sabihin nito ay walang import o puro na foreigner na maglalaro sa conference na ito. Ngayon titignan natin ang naghari sa All Filipino Cup sa halos isang dekada ng PBA, simula noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Umpisahan na natin ang 2010 to 2011 o ang 36 PBA season All Filipino Cup champion. At ito nga ay ang Talk and Text. Sa All Filipino Cup na ito ay ang Talk and Text ang nag-champion at tinalo nila ang San Miguel Beermen sa score na 4-2 ng best of 7 finals format. At ang naging finals MVP dito ay si Jimmy Alapag at si Jason Castro, kung saan naging epektibo ang kombinasyon ng dalawang guard na ito. Sa taong 2011 hanggang 2012 o ang 37 PBA season naman ng All Filipino Cup ay ang Talk and Text pa rin ang nag-champion. At ang naging finals MVP ay si Larry Fonasher, kung saan tinalo ng Talk and Text ang team naman ng Powerade Tigers sa score na 4-1 ng best of 7 series, kung saan pinangunahan naman ni Gary David ang team na ito sa All Filipino Cup 2011-2012 season. Sa 2012-2013 o 38 PBA season naman ng All Filipino Cup, ang Talk and Text pa rin ang nag-champion dito at tinalo naman nila ang kupunan ng Rain or Shine sa score na 4-0 ng best of 7 series. Ang naging best player of the conference ay si Jason Castro at ang naging finals MVP naman ay si Randel De Ocampo. Sa 3 taon na magkasunod-sunod ay ang Talk and Text ang nag-champion sa All Filipino Cup Conference ng PBA sa taong 2010 hanggang 2013. Pagdating ng 2013 to 2014 o ang 39th PBA season ay ang San Mig Super Coffee Mixers o kilala sa pangalan na Magnolia Hotshots ngayon ang nagkampiyon naman sa PBA 39th season All Filipino Cup na ito, at si Mark Baroka naman ang naging finals MVP dito. At ang best player of the conference natin ay si Junmar Fajardo. Pagkatapos ng taon na ito ay dito uusbong ang team ng San Miguel Beermen at puntahan na natin ang 2014-2015 o ang ika-40 na season ng PBA All Filipino Cup, kung saan naglaban ang San Miguel Beermen at Alaska sa finals. At naging dikit ang laban nilang ito dahil umabot sa Game 7 ang laban nila. Pero ang nagkampiyon dito ay ang SMB o San Miguel Beermen. At ang naging finals MVP sa ika-40 na season ng All Filipino Cup ay si Arwin Santos. At ang naging best player of the conference naman ay si Junmar Fajardo. Puntahan naman natin ang 2015-2016 season o ang ika-41 na season ng PBA Cup. At syempre, dito pa rin tayo sa All Filipino Cup Conference tututok. Dito sa taong ito, naglaban na naman sa finals ang SMB o San Miguel Beermen at ang Alaska dito sa ika-41 na season ng PBA All Filipino Cup. Inasahan ng Alaska na makakabawi sila dito, pero naging parehas pa rin ang resulta ng laban. Umabot na naman sa Game 7 ang laban nila para sa pagkakampyonato at ang SMB na naman ang nakakuha ng Game 7 at magkasunod na season ng All Filipino Cup na tinalo ng SMB ang Alaska. Ang naging best player of the conference ulit sa season 41 ng PBA All Filipino Cup ay walang iba kung hindi si Junmar Fajardo at ang naging finals MVP naman ay si Chris Ross. Alamin naman natin kung sino ang nagkampiyon noong 2016-2017 season o ang 42nd All Filipino Cup season ng PBA. Ang nagkampiyon sa taong ito ay ang team ng San Miguel Beermen. Ang nakalaban naman ng SMB ay ang Barangay Ginebra, kung saan tinalo nila ang Barangay Ginebra sa score na 4-1 sa best of 7 series format. Ang naging best player of the conference ay walang iba kung hindi si Junmar Fajardo at naging finals MVP ay si Chris Ross ulit. Sa 43rd season naman ng PBA All Filipino Cup o ang 2017-2018 season ay ang San Miguel Beermen pa rin sa All Filipino Cup na ito at ang nakalaban nila ay ang team ng Magnolia Hotshots. Tinalo nila ang Magnolia Hotshots sa best of 7 series sa score naman na 4-1. Ang naging best player of the conference sa taong ito ay walang iba kung hindi si Junmar Fajardo. At hindi lang iyon, nakuha rin niya ang finals MVP sa conference na ito. Dito naman tayo sa 2019 o ang 44th season ng PBA. At syempre, dito pa rin tayo sa All Filipino Cup kung saan walang import na kasali. Ang nagkampiyon sa 44th PBA All Filipino Cup season ay walang iba kung hindi ang SMB pa rin o ang San Miguel Beermen.
At ang nakalaban nila ay ang Magnolia Hotshots ulit, kung saan lumaban naman ang Magnolia Hotshots sa finals best of 7 series dahil umabot sa 4-3 ang best of 7 series score nila. Ang nakakuha ulit ng best player of the conference ay si Junmar Fajardo, at hindi lang yon, siya rin ulit ang naging finals MVP sa 44th season All Filipino Cup na ito. Maliwanag na ang SMB ang naging hari ng All Filipino Cup sa nagdaang isang dekada ng PBA. Sumunod naman dito ang Talk and Text, kung saan sila naman ang nagkampiyon sa tatlong sunod-sunod na All Filipino Cup mula noong 2010 hanggang 2013. Pero pagkatapos noon ay puro SMB na ang nagkakampiyon pagdating ng All Filipino Cup simula noong 2014 hanggang sa kasalukuyan. Kaya masasabi natin na ang SMB ang hari pagdating ng All Filipino Cup sa nagdaang 10 taon hanggang sa kasalukuyan. Maganda sana kung hindi lang naputol ang laro ngayon dahil malalaman natin kung kaya ba nilang magkampiyon kahit wala si Junmar Fajardo. Ang nakikita ko naman sa first game nila sa All Filipino Cup na ito ay naging malamya ang depensa ni Ian Sanggalang sa loob dahil napaka-basic ng atake ni Mo sa kanya. Simple pick and roll at slide sa gitna tapos libre na ang tira ni Mo. Meron pa yung ilang senaryo na napakadaling nakakaspin si Mo sa kanya. 2 post dribble lang ang ginagawa niya tapos isang spin at yun nakakalibre na nga itong si Mo. Kung nakapaglaro lang si Pingris at si Reyes sa game na iyon ay sa tingin ko maaaring nag-iba ang kinalabasan ng game na iyon. Pero pagdating sa All Filipino Cup sa nagdaang isang dekada, walang duda SMB ang naghari dito sa pangungunan ni Junmar Fajardo. Ito po ang W Zone at huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa mundo ng sports at unti-unti na tayong lumalaki, almost 11,000 subscribers na tayo and sa tingin ko lalago pa ito.